Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Kaya pwede po akong humingi ng sa favor lang guys, pakiclick lang yung subscribe button. At pakihit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka at ma-update ka pag may bago akong upload. So right guys, ang topic natin ngayon, pagkatapos kahapon mag-press conference ng DILG, DOJ, PNP, eto na nga guys, nakasuhan na si General Bantag at saka yung isa pang opisyal na si Sulweta at 10 inmate. So, double murder ang kinaso dito guys. So, dito, hindi natin sinasabi na guilty na si General Bantag at saka yung mga nakasuhan pa lang sila. So, ibig sabihin, hindi pa talaga sila guilty. So, dadaan pa yan guys sa legal process. So ngayon, kahapon, nanawagan si DILG Secretary at Boying Remulla ng DOJ na sumuko ka na, sabi kay General Bantag at kay Ricardo Sulweta, na kanang kamay to ni General Bantag na assistant yata sa Bucor Chief General Bantag. So yun, pinapasuko na para magkalinawan na lahat at magkaalaman na. Kasi nga, kung maalala nyo, itong si General Bantag, bago pa itong kaso na to, last week, nung na-interview siya ni Kanto Jing, ang sabi niya, tatadtarin ako ng pino doon sa loob ng kulungan. So, parang ayaw niya mangyari sa kanya yan. Kasi nga, marami na siyang kalaban doon sa loob ng Bilibid. So, kaya siya, nagmatigas siya, sabi niya, makipagpatayin muna siya sa gobyerno. Yun ang mga huling mga sinabi niya, bago pa ito makasuhan kahapon. So, yun lang. Ang ano naman natin dyan, siyempre, hindi pa natin, gaya na sabi ko, hindi pa sa guilty, may proseso pa dyan. So, para sa atin, siyempre, ang advice natin, General Bantag, mas maganda siguro sumuko na lang siya. Kasi nga, habang tumatagal to, lumiliit ang mundo niya, marami na naghahanap sa kanya siguro ngayon sa mga otoridad. Eh baka mamaya mayroon pang order na shoot to kill yan, hindi natin alam eh. Kasi pag nangyari yan, pwedeng mangyari yan na ganun, na magkaputo ka, ano, hindi natin alam yan kasi ano rin yan, general din yan eh. So ibig sabihin, may alam din sa baril at alam na rin yung kalakaran. Ang hindi lang maganda talaga dito, dati siya talagang general na tumutugis sa mga kriminal. Ngayon naman, baliktad na. Siya na yung tutugusin pagka nagkataon. So, yun, habang tumatagal kasi lalong sumisik ang mundo. Kasi nga, kung talagang wala siyang kasalanan, ay may proseso naman tayo dyan, may batas. So, kasi iniisip niya, baka pagdating niya sa Bilibid, kung anong gagawin sa kanya. Tingin ko hindi naman, kasi nga, nakatutok lahat sa kanya yung media. So, hindi yan basta-basta magagalaw, dahil nga, nakatutok sa kanya yung media. Pag may nangyari sa kanya, siyempre, ang sisisihin ng gobyerno. Wala nang iba. Kaya, kung mapatunayan niya, kasi ganyan, di ba? Pag nasa korte na yan, kung mapatunayan niya na wala siyang kasalanan at ito ay planado lamang to, di panalo siya, magkakaroon pa siya ng peace of mind. Di ba? Yun ang advice natin kay General Bantag. Pero siyempre, siya pa na magdesisyon dyan. Buhay niya yun, di ba? Hindi na natin makokontrol yan. Buhay niya yan. Sa madalit salita, yun lang pinaka-the best siguro para magkaroon siya ng peaceful. Mas maganda yung sumuko na lang sa otoridad. Kasi hindi maitatanggi guys, mahirap kalabanin ang gobyerno natin. Kahit saan naman pag nilabanan mo yung gobyerno talagang wala kang panalo. So yun ang tanging paraan para magkaroon ng peace of mind. Itong si General Bantag. Sa part naman ng DOJ, kinasuhan na nila. Ngayon, ito na yung panahon na due process na iyan na siya sa korte, papatunayan na nila kung malakas yung mga ebidensya nila na ito hindi lang tanim, kasi may nagsasabi tanim lang daw lahat ng ebidensya, tanim alak, tanim droga, demolition job kay General Bantag. So ito rin ang magiging paraan para masolusyonan din kung totoo nga ba sinasabi ng PNP o ng DOJ, DLG na malakas ang kaso nila
At sabi nga ni Remulla, di ba? Mahirap mag-imbento. So, sa point na yun, nung sinabi niya kapon sa press con, mukhang totoo naman ang sinasabi niya, na sincere naman siya doon. Pero siyempre, base pa rin yan sa mga ilalatag nilang ebidensya sa korte. So, mga judge na yung bahala dyan kung ano ang gagawin sa kanila. So, abang-abangan natin guys kung anong mangyayari sa susunod na araw. Kung ito bang si General Bantag ay magmamatigas pa ba siya? O susuko na lang siya para talagang mabigyan na lang siya ng hustisya na magkabilang panig. At yung pagkamatay kay Percy Lapid at saka yung isang inmates na namatay dyan. So, wala namang iba talagang paraan para masolusyonan ito kundi sa korte lang talaga eh. Yan lang ang tanging paraan para maano. So, yun lang ang advice natin. Kung mapanood man tayo ni General Bantag, yun na siguro pinaka-piece of mayroon na sa peace of mind kung ganun mangyayari. So, kung magkano na, kung magkalabasan na ng ebidensya, kung totoo man o hindi, ang paratang sa kanya. Madali kasi magparatang yan, alam naman natin yan eh. Pero sa korte, yan, may mga judge dyan, mga ebidensya. So, yan ang kailangan talaga na mangyari. So, panoorin lang natin guys, baka meron pa hindi nakapanood sa inyo. Yung kahapon na pinapasuko na itong si General Bantag at itong si Solueta at yung mga inmates na wala pa yata doon. So, abangan lang natin. Sana maayos na to para magkaroon tayo ng magandang justisya. Baka ito na rin stepping stone, di ba, ng DOJ para lahat ng kaso mapabilis para saludo naman tayo sa ating DOJ, PNP, DILG. So, lahat na yan. So, hanggang dito na lamang guys. Panoorin nyo. Pasok ka, Boying Remulla. NBI, the DOJ, the PNP, for the resolution of this case. I'm calling out to Solveta. Solveta, sumuko ka na. Just like ito nung una, sumuko itong gunman because of the fear of his life. Hindi malayo mangyari sa iyo ito. So you think things over. Like this. So, again, I'm pleading to Solueta to just surrender right now. Just like the gunman who surrendered, napag-isipan niya na endanger ang buhay niya. And I'm asking each and everyone who's watching right now to give any information to the whereabouts of Solueta. Napaka-importante niya po rito. Again, I would like to tell everyone na sa pamunuan po ng ating Pangulo, magtatrabaho po kami. Hindi ho biro ito, yung mga dinimanda rito. Pero we have to look at the evidence objectively. Kaya ito ho, ang Department of Justice, ang DILG, ang PNP, ang NBI, from now on, parati ho kami magsasama to always resolve the cases. Magandang umaga po sa inyo lahat. Well, I was asked to be here today to address everybody about this investigation. I think that the resolution of this case with regards to the investigation came at a very good pace because of the cooperation of the police and the NBI. Their professionalism was something to behold. I think that we can put our faith back to our law enforcement people. And that I'd like to ask Solueta and DG Bantag to surrender and to face the charges. If they are innocent, the law will uphold them. If they're guilty, then they will have to face the consequences. Eh, ganun lang ho talaga ang sitwasyon ngayon eh. Mahirap talaga to fall from grace, especially from a very high perch. May sinasabi nga ng iba, yung impunity nito kakaiba. Kasi nagbubukas pa lang ang mga facts na nangyari sa loob ng Muntinlupa, sa Bilibid. Ngayon marami nagtatanong sa amin tungkol hindi lang nga sa alak, tsaka sa drugs na nasa loob. Marami pa tinatanong sa amin, ano ba yung nangyari sa mga drug lord na namatay? 18 drug lord ang namatay within a span of 75 days. All of COVID and cremated right after. Marami ho talaga mga krimen pa na ating kailangan tingnan
none, or allegations of crimes. And the criminal activity inside has to stop. Prior to this, prior to the case of Percy Lapid, the DOJ was already working on reforms of our correctional system. Kasi nga, it is the biggest mega prison in the world. It is not easy to manage. Pangalawa, ang talagang trend ngayon sa Pinology ay talagang i-cut down na ang sizes ng mga prisons or mga pitan, mga kulungan to a maximum size of 2,000 to 2,500 people. Ito po na-propose na natin ito. Kaya nga, ito po meron na akong ginagawa ang DOJ dito. Matagal na. Kasi ito nga ang produkto ng, ito talaga ang problema na na-identify na nung araw pa. So, we have to move on from this. We have to learn our lessons from this. Kinakailangan matutunan natin na hindi na dapat ginagawa ito o nangyayari ito. We do not accept it as a matter of fact or a matter of course that it will happen inside Bilibid. We have to endeavor to change it. Marami na sining ginawa tungkol dito, marami ng chismis, marami ng alingaw-ngaw tungkol sa nangyayari sa loob ng Bilibid. Ngayon, na sinasagot namin ang tanong, ba't marami pa rin tanong? Mas marami kayong tinatanong sa amin. Things that you took as a matter of fact before, ngayong hinarap namin sa inyo, parang hirap tanggapin. Pero yun po yung katotohanan eh. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Pero yun po ang totoo. Hindi, wala ho kami mapapala rito mag-invento ng uusikin. We will not invent. We do not want to persecute anybody. Believe me, wala ho tayong gustong apihin dito. Ilalabas lang namin ang pruweba na ibinigay sa amin ng mga tao na sasalita na may kaalaman sa mga pangyayari sa loob ng bilangguan. Tanggapin natin po na ganun ho talaga. Mahirap tanggapin ang katotohanan. And this is the truth. We have no motive here but to unmask the truth so that justice may be done. Maraming salamat po.